Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong totoong dahilan no? Totoong dahilan, lumabas din sa bunganga ng mga DD shit ang totoong dahilan. Bakit sila nag-iingay di umano sa unconstitutionality ng GAA 2025? Kasi sabi nila, the biggest corrupt budget in the Philippine history. Di ba tatalino lang? Hindi pa nga nagagastos, hindi pa na-audit ng COA yung budget, hindi pa na ilalabas yung pera sa bangko. Corrupt budget na? How do you know? How can you say corrupt when there's no such thing a report from the auditing body of the government na ito, ang perang ito ay nagastos sa mali? Di ba futuristic? Alam na alam kasi bakit, gawain po nila Nahuhuli ang mga malalaking isdang mga sinungaling sa sariling mga bibig nila. At ganun din po mga kababayan, ito na naman pong inyong senator, the puncher, nag-iingay na naman. Alam nyo na kinakailangan mag-ingay para pumasok sa top 12. Pero ito, nagpapakalat na naman ng fake news at inaangat na naman yung kanyang among inaantay sila sa impyerno. Pero bago ang lahat, shout out po sa inyo. Shout out sa ating mga members, followers, subscribers. Shout out sa ating OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless this Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Duterte's, their minions, and the anti-Marcoses. Unahin natin mga kababayan, ito nga pong mainit na usapin tungkol dito sa budget na ito na 2025 na wala pa ni singkong duling na nagagastos, na naiwi-withdraw, nare-release ng DBM, nakuha ng department sa bangko, wala pang audit ng COA pero sinasabing biggest corrupt budget in the Philippines. Okay? So ito po ang totoong dahilan, no? Una, sinabi ng Pangulo na kung mag-a-agree ang Supreme Court dito sa mga ungas na ito ng mga Duterte minions na nag-file niyan, shutdown ang gobyerno. When you said shutdown, parang federal government, no funds, no work, no pay. All the services of the government will be shut down. Parang blackout. Tigil lahat. Walang pondo Diba? Tang sabi ng Pangulo, that's what the destabilizers want to do, and that happens, people will revolt against this current administration. Nahuli po ang galawan nila. Meaning the Marcos administration is monitoring this group of destabilizers na nais pabagsakin ng kanyang gobyerno. Therefore, the President is already one step ahead of you guys. Continue doing it. Malamang sa inyo meron kakasuhan na ng firing squad. Okay? Now, lumabas sa sarili ng taong naglabas na yan na meron niyang mga blanco daw di umano sa bicameral report. Ngayon, lumabas sa sarili niyang bibig ang isang reason. Politiko. May reenacted budget naman. UNGAB refutes government shutdown claims. 2025 GAA is invalidated. Lumabas! Lumabas ang main reason nila. Why? Kasi sa GAA 2025, the budget of Save the Queen, di umano, sabi ni Guban, maalala niya si Guban? Si Save the Queen, Sara Pusit Duterte, ang kanyang pondo for the 2025 budget is 733 million. She doesn't have a billion. Kulang siya ng 267 million pesos to have a billion. Hindi na po dinagdagan because sa kayabangan niya, sa kabastusan niya, sa kapagiging arrogante niya, at sinabi niya, I can work with a smaller budget. The OBP can function even without a budget. Pero nagrereklamo siya. Siya na mismo nagsabi sa Kongreso that kayo na ang bahalang magbigay ng budget sa akin. Nung binigyan ng Senate 33, nagreklamo.
wala daw siyang pang-ayuda, wala siyang pang-medical at burial. Putik, siya na rin na mismo nagsabi na ang ayuda is a legal form of vote buying. O di ba? O ngayon, nagreklamo. Sino ang sumalo ng reklamo niya? Ang tatay niya. Hindi siya mahindian spoiled brat Baka nag-iiyak si Pusit. Oo, tatay, igit na ako. Bakit 733 million lang? Gusto ko ng bilyon. O yan, sinasabi ni Digong, ayan. Gumawa ng istorya si Digong, inutusan itong dalawa. Ayan, mismong lumabas kay Ungab. May reenacted budget naman. What do you mean by reenacted? Meaning, if the GAA 2025 declares unconstitutional by the Supreme Court, they will revert the budget from 2025. So therefore, magkano ang budget ni Pusit noong 2024? Ayan, 2024 Sara Duterte budget. Ayan, tingnan na lang natin. So ito po mga kababayan, nakita natin yung budget ni Pusit. Ayan po sa GMA News. Senate panel okays OBP 2.385 billion budget. It was reported noong 2023. Ayan yon, Okay. So sabi ni Ungab, may reenacted budget naman. Bakit kinakailangang i-shutdown? O di ba lumabas sa sariling bunganga? Kasi sa budget na yun, meron siyang 2.3 billion budget. Mas mataas pa sa hinihingi niya itong 2025. Aray ko po, mga kababayan. Di ba? Lumabas ang katotohanan. Dinala sa Supreme Court para i-invalidate yung 2025 kasi maliit ang budget ni Pusit. Kaya nga, for the sake of the Queen, they will do everything. Ay, nako, Ungab, huling-huli kayo. Ito yung sabi ni Ungab sa interview niya sa Bilyonaryo News Channel Agenda. Hindi maparalisa yung gobyerno because in the absence of a budget, magre-reenact yung previous year's budget na nasa Constitution yon. Unlike sa US, sa kanila doon is ang nangyayari sa kanila pag walang may pasang budget, nagsa-shutdown sila. Sa atin, under our Constitution, that's previous year's budget will be reenacted. Kaya pala mga kababayan. Di ba? Ayun, sige, wala naman daw confidential funds doon, pero ang laki pa rin ang budget ni Pusit. Ayun lang Hindi usapan dito kung may confidential funds o wala, but the budget itself, mga kababayan. Tama po si Paulo Ortega ng 1st District Representative ng La Union. Para lang po ito talaga kay Sara Duterte because that freaking bitch is the Queen. They're trying to save. Sabi nga ni Guban, save the Queen. 2.3 billion. Yun po ang gusto niya, mga kababayan. Hinayupak talaga Kaya pala ang laki 2.385 billion. Walang confidential fund pero billion pa rin. Yung hinihingi niya ng 2025, 2.037. Wow naman, mga kababayan, sumobra pa ng 2 million. Wow! Kaya pala, gustong-gusto nilang ibalik but it will not happen. Manahimik kayo, mga ungas kayo, mga kababayan. Nakita nyo Pinakita natin sa inyo. Galing sa bibig mismo ni Ungab, bakit sila nag-iingay? They will try everything para mabigyan yung spoiled brat nilang among Pusit na si Save the Queen, Sara Duterte, mabigyan ng bilyong taxpayers money na lulustayin na namin ba kay Mary Grace Piatos? Na wala man lang accountability, walang transparency ang hinayupak? Papayag ba kayo? No way! Diba? Sige, tingnan natin ang desisyon ng Supreme Court. At kung mangyari yon, declare na lang na shutdown, I'm with the President Marcos. Okay? Labas naman tayo dyan. Punta tayo kay Bato. Ito na naman si Bato in aid of his re-election. Nag-iingay. Ano topic niya? Droga daw sa panahon nito ngayon at panahon ng kanyang among si mamamatay taong Duterte. Politiko. Parang candy na binebenta. Drug trade worsen under Marcos watch. Abay, ang yabang naman. Okay, tingnan natin kung may mapapakita siyang ebidensya. Yung sinasabi niyang parang candy at lumala ang droga.
sa panahon ni Pangulong Marcos. Okay? Ito po, Senator Ronald Bato de la Rosa said the worsening narcotics problem in the country under the current administration showed that the drug war under the term of the former President Duterte was effective. Really? Kung effective pala, bakit nag-worsen pa? Di sana kung effective, natanggal nyo na. Wala nang droga. Wala na sanang huhulihin pa ang mga pulis, ang PIDEA. Wala na. Kasi mas magaling, sabi nyo, effective. Ano yung effective? Tumba dito, tumba doon. Wala nang due process, hindi na dadaan sa korte. Kaya nga mahigit sa 30,000 kataong Pilipino ang napatay. Hindi dumaan sa due process. Di ba, EJK? Ayo ba gusto mo? Pakita sa amin na effective yun? Ano ba to? Collateral damage. Ganon? Sabihin mo yan sa mga biktima ng extrajudicial killing ba to? O sa bagay, sinabi mo na kasi makapal ang mukha mo. No? Di ba? Effective daw. Siyempre, sinong pupurihin niya? Alam palang siraan niya ang Duterte. Nagbitaw na siya ng salita na walang bato kung walang Duterte. O subukan niyang siraan ng Duterte. Ano pang boto niyang makukuha sa Duterte camp? Sirang-sira na siya sa kabilang kampo. Di wala. Kailangan niyang mag-kiss sa brown starfish ni Digong. Quote, ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sila sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So for us, it's a great success. Sa inyo yun. The retired PMP cited that around 1.6 million drug-linked individuals surrender at least 300,000 were arrested during the Duterte administration. Really? Talaga ba yan? Bato? Ba't di mo sabihin yung totoong namatay dyan? Di ba? Huwag yung 6,000. At the end of the term of Duterte, the senator lamented. Nagre-reklamo na siya. The drug situation in the country worsened under the current administration. Teka muna. Kung effective naman pala yung drug war ni Digong, bakit hindi minentain nung mga komunidad? Bakit walang follow through? Pati yung komunidad na sinasabi ninyo na nagsasabing, gumanda ang aming komunidad. Bakit hindi nila minentain? Bato, bakit? Dahil binago ng Pangulo, naging holistics? Really? Ibig sabihin ninyo, hindi nyo nalinis talaga. Nagsipagtago. Aminin na natin, natakot din sila, natokhang. Naglaylo. Kung talagang you are in serious business of curtailing and totally eradicating the poison that's killing our youth and our society, yung illegal drugs, pinursige nyo. Di ba? Kaso hindi. Ningas kugon din eh. Tapos ito pa sabi niya ngayon, lumala lalo, malala. Tanungin mo yung mga barangay kapitan, pumunta ka doon sa ground. Wala kang marinig na barangay kapitan na nagsabi na, sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs, perfect na, wala na ang problema. So therefore, hindi nyo rin na perfect. Di ba? Bato. Halos lahat magsasabi sa'yo, kahit na hindi natin itatananong lalapit sa atin at magsusumbong, sir, andyan na naman sila. Bakit? Bakit na naman sila? Dahil pinabayaan ng Marcos administration? Are you sure? Nagpabaya ang Marcos administration? Really? Nagkalat na naman noon, nagsipagtago. Bato, tingnan mo. Nagsilayasan, nagsipagtago. Ngayon, andyan na naman sila, parang candy na naman na binibenta. Nasaan dito ang patunay mo? Di sana nanguha ka ng video. Para maniwala kami sa'yo. Ma'am, konting kwentong kutsero na naman to. Tulad ng mga hearing mo sa Senado Sana, pinatunayan mo. Show us a concrete evidence that there are people saying this, that you have seen an actual trade of illegal trade in the streets. Di ba, pinakita ka ng ebidensya, pakita mo sa amin. Ito, ipapakita ko sa iyo. Bato. Ito lang. Nung last year, 2024, sa balita ng PCO, April 16, 2024. Bloodless campaign against illegal drugs working. Sabi ng Pangulong BBM during that time, ang DILG pa ay si Abalos. Bakit?
President Marcos Jr. does not see any reason to change the approach of the administration anti-illegal drugs campaign following the success of the anti-illegal drug operation of the PNP in Alitagtag, Batangas. Ito'y nakahuli sila ng isang parang minivan. Ang halaga doon ay 13.3 billion. No, quite the contrary. Why we will change? Yun ang sabi ng Pangulo. Marcos told reporters when asked if the administration intends to shift the approach of its anti-illegal drug operation following the seizure of 2 tons. 2 tons pala to. Ang laki, mga kababayan. Wala daw. Hindi daw. Ano ba to? Wala ba? Nagkalat ba? Nahuhuli Buti sana kung hindi nahuhuli. From July 2022, nung ano na, second month na ng Pangulo, to December 23, the government had already conducted 36,803 anti-illegal drug operations. So, umabot na yan ng 16.24 billion. So, ang laki na. So, hindi totoo yung sinasabi mo ba to? Wala kang datos Puro ka lang chika, wala kang pinakitang ebidensya, solid evidence. Ang laban dito ba to is ebidensya. Otherwise, baka ipatawag ka ng TRICOM. Wala kang ebidensya Diba? Puro ka lang daldal Ngaw-ngaw ka lang eto pa latest na balita mga kababayan, nung December 22, 2024 lang. Latest pa rin yan. Kasi ito yung latest a year. Yung total na nasabat, na huli ng PNP. Ano sabi 20 billion pesos worth of illegal drugs seized in 2024. Sabi ng PNP sa Inquirer.net during that time. Over 20 billion pesos worth of illegal drugs were seized by authorities from January to December of 2024 lang. Ilan nung 2022? Ilan nung 2023? Diba? Nung July 2022 to December 2023, sabi na 16 billion. Yung halaga plus yung isang taon last year, 20 billion. That's 36 billion. Wala pa yan 3 taon ba to? That is only 2.5 years. Masusurpas yung amo mo. Yung sinasabi mo kanina, magkano yung kay Digong? 1.6 million drug-linked individuals ang sumuko. Kasi marami kayo Diba? 300,000 were arrested. Okay yan. Credit sa amo mo yan. Pero hindi ka nagbigay ng datos mo dito, yung nagsasabing naglabasan, nagbalikan sila. Kung meron pa mang mga illegal drugs dyan sa ating bansa, nahuhuli. Diba? Yung mga narco cops, pinapakulong, kinakasuhan. Eto yan, Sabi ni Marbil, 101% increase compared to 2023 figures. Nadoble. Diba? Eto pa. They conducted 4,821 anti-drug operations with 57,129 individuals arrested. Madodoble pa yan. Ibig sabihin, hindi nyo nalinis kasi may naaresto pa. May mga nahuhuli. Kaya hindi rin perpekto yung mo. Kung talagang magaling si Digong sa war on drugs, tinapos niya ang war on drugs ng 6 months. Yan ang pangako niya Diba? Hindi pala kaya kasi nagmayabang lang for campaign lang. Parang ganun lang ikaw. Nag-iingay ka because to help your re-election in the expense of the Marcos administration. No doubt, hindi mo sisiraan ang dati mong amo kasi kung walang Duterte, walang Bato. O sinong napili mong siraan na maingay? Ang Pangulong Marcos at ang administrasyong ito. Maglabas ka ng datos, pakita ka ng ebidensya. Puro kayo dada Buti pa ang PNP naglalabas ng datos. Kayo, wala. Diba? Just to uplift yourself para naman mag-ingay ka, makilala ka ng taong bayan na anti-drug ang campaign mo. Wala Wala rin nangyari mga kababayan Diba, mahirap po talagang masawata itong illegal drugs na ito. It takes the whole country to fight it off. Di po ba? Kahit na ilagay mo pa dyan maglagay ka na lang kayo dyan ng diktador.
Yung diktador talaga, o ayan, baka mag-isip na lang yan ng The Purge. O, sige. Tignan nyo yung nangyari sa The Purge movie. Ganun na siguro pagkakaroon kasi dictatorship na eh. Pero ikaw ba to? Pinuri mo lang si Duterte. Sa ngalan ni Duterte, gamit na gamit nyo ang pangalang Duterte para for what? Papogi points kayo. Gawin mo sa sarili mo without using the Duterte name. 'Di ba? Pakilala mo sarili mo without the use of Duterte. O gamit na gamit nyo, di sama-sama na lang kayo pababa, pa-avalanche, 'di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.